Magandang araw or hapon, gabi, kung saan mo po kayo naroroon. Dalawa po itong ating muling pag-usapan at una ay ito pong ginagawa ni Senador Amy Marcos, kapatid ni President-elect Bongbong Marcos, ng pagbibigay ng pagkain bilang bahagi ng pasasalamat. So ating pag-usapan yan. Pangalawa, ito pong plano na ibaba sa halagang 20 pesos ang kilo ng rice. Magandang programa pero huwag nating madaliin. Okay? Ang implementation, lalo na sa panahon ng crisis ngayon or mataas na mga bilihin. Ating pong pag-uusapan yan. Okay? Bagong lahat, muli ko po kayong inaanyahan. Huwag kayong makalimot at magsuporta dito sa channel na ito, Mike Abby Opinions. Click ang notification bell, follow, subscribe, like and share ng mga video. Okay? Ito yung una nating pag-usapan dahil patuloy pong umiikot dahil tapos na ho ang 18th Congress. Senador pa rin si Senador Amy Marcos, kapatid ni President Marcos, hanggang 2025. At siya po umiikot sa Mindanao, ngayon ay nandito sa Luzon, at ang kanyang purpose ng pag-ikot ay pagpapasalamat, dala ang pagkain para sa mahihirap. So ang ganda ng galaw. Kung baga sa hindi pa nakakaupo ang kanyang kapatid, pero sila ay umiikot na bilang bahagi ng pagpapasalamat at pagtulong sa mga mahihirap. Kasi iyan talaga ho ang dapat gawin. Huwag na kung kaya nating gawin at may kakayanan, ay dapat talagang isalba at tulungan ang mahihirap. Lalo na itong mga mahihirap na ito, ay ito po yung malaki ang tulong at suporta sa pagkapanalo ni President Bongbong Marcos. Kaya itong ginagawa ni Senador Amy, napakaganda po nito. Wala nang kulay politika ito kasi pasalamat na ito. At yan ang kaya sinasabi kong maganda, ibang galawan ito kumpara dun sa ibang mga nananalo na parang nakalimot na o hindi na naalaala ang suporta ng mga taong bayan na naghirap, nagsakripisyo, lumaban para sa pagbabalik ng Marcos sa kapangyarihan. So itong galaw ni Senador Amy na ate ni President-elect Bongbong Marcos ay sinusuportahan ng marami. Kasi yung pagbibigay mo ng pagkain, malaking bagay po yan sa mga mahirap. Malaking bagay po yan na alaala mo yung mga tumulong. Kaya ito po ay sariling galaw ni Amy. Alam ko, maaring ito ay programa ng mga Marcos, pero pinangunahan ng isang senador ay napakaganda nito. Hindi na hinintay na mapwesto sa June or makabalik ng Malacanang si President Marcos, kung hindi ngayon pa lang ay iniikot na. Kaya't papurihan natin itong galawang ito. At ang balita ko sa kampo ni Senador Amy ay magpapatuloy ito sa abot ng kanyang kakayanan. Ngayong tapos na yung 18th Congress, hihintay na lang ang pag-resume ng Congress, 19th Congress yan, by July pa. So more or less mga 1 month pa. Dago tuloy silang bumalik sa Senado, pero ngayon ay umiikot at nagbibigay ng tulong. Inaalalayan at sinusuportahan din siya ng ibang mga kapwa politiko na natutuwa at napakaganda ng programang ito na nakakatulong sa mga mahirap. Hindi ko masabi kung hanggang saan at kung gaano karami matutulungan. Pero nasa kampo na po yan ni Senador Amy kung saan schedule, gaano karami at kung sino. So maghintay kayo, baka sakali pong biglang dumating sa inyo. Unannounced yung lugar ata, parang gano'n eh. Darating na lang at dala na ho yung blessing para sa inyo. Napakaganda pong pangitain yan sa galawan ng mga Marcos. Okay? Pwede po kayo mag-comment at react dyan sa bagay na ito. Okay? Pangalawa na ating pag-usapan ay itong controversial na 20 pesos na balak ni President Bongbong Marcos Jr. na ibaba or ibaba sa 20 pesos per kilo. Napakagandang panukala. Pero siyempre ako naniniwala, desidido niyang gawin yan, pero hindi ganun kadali. Kaya huwag nating madaliin. Kaya ko ito ay napag-usapan kasi, alam nyo, kaibigan ko rin si Senador Alan Peter Cayetano. Napakaswerte nga ng mamang yan, para hindi naman masyado nangampanya, pero nanalo. Kanyang sinisilip ito eh. Sabi niya ngayon lang daw siya nakakita na ibababa sa 20 pesos ang halaga ng rice. Dapat daw ay 30 pesos. Bakit kaya tinaas? Yun ang gusto ni Marcos eh. Kung kaya ni President Marcos na ibaba ng 20 pesos, anong masama doon? Well, alam naman natin si Alan Peter Cayetano, pasintabi na ho sa kanya, talagang ito anti-Marcos ng araw pa eh. Di ba ng 2016?
naglaban sila. Grabe yung kanyang mga batikos sa mga Marcos. Hindi naman ho siya nagbago. At ako naniniwala dito sa 19th Congress, kung saan by July mag-uumpisa at siya member dyan dahil nanalo nga, iyan ang ating aabangan. Palagay ko, ito magiging isang oposisyon. Anti-Marcos talaga ito noong araw pa. Kaya hindi si Hontiveros ang aabangan. Baka si Cayetano kasi hindi ito membro ng coalition. Sa ngayon, tahimik siya dun sa binubuong Senate presidency ni Zubiri at kung ano-ano mga posisyon. Mukhang ang target niya ay maging minority or oposisyon ng Senado at magbabantay sa Malacanang, magbabantay sa gobyerno. Kaya iba yung galaw. Pero kayo pong mga nanonood at nakikinig, anong tingin nyo rito sa galaw na ito? Di ba para sa akin, para sa ating lahat, tama yung programa na ibaba ang presyo ng bilihin tulad ng rice? Bakit kinukontra ka agad? At bakit pinangunahang hindi daw nakakagulat daw yung 20 pesos, dapat daw 30 pesos? Ayun ang gusto nung magpo-programa Di hintayin lang natin, di ba? So, tulad na sinabi ko, itong mga sundot na ito at pakitang ito ni Alan Peter Cayetano, ang Senador-elect, ay ito ang magiging siguro ngayon pa lang sabihin natin na magiging siguro problema rin, magiging kritiko ng papasok na administration dahil base nga sa record, nung araw pa anti-Marcos siya. Okay? So ngayon, yan pa rin ang mangyayari. Kaya kaabang-abang ang galawan nito ng mga Cayetano kung ano po ang kailang gagawin sa pagpasok ng bagong administration. Pero minority lang yan. Ang majority ng Senado, majority ng Kongreso ay kaalyado ng papasok na administrasyon. Ang magiging House Speaker ay si Martin Romualdez, first cousin ni President Marcos. Ang magiging Senate President ay si Juan Miguel Zubiri, si Mig Zubiri, na kaalyado ng Uniteam at kaalyado ng papasok na administration. So, kung mag-iingay yung minority nga lang sila, karapatan nila yon. Basta huwag lang makakasagabal sa magagandang programang pangmasa, pang taong bayan ng papasok na gobyerno. Dahil babantayan din natin ito. Pag sumubra naman yung kailang batikos na hindi naaayon sa kagustuhan ng marami at makakasira sa magandang programa ng papasok na ating pamahalaan, hindi rin natin palalampasin yan. Sasabihin natin kung tama o mali o sumobra o kulang ang kailang galaw. Merong karapatan sila dahil senador, may karapatan dahil sa demokrasya, pero ang lahat ng yan may limit, limitado. Hindi pwedeng lalampasan, sasapawan yung mga programa. Unang-una, hindi pa nga nagsisimula Bakit pinupuna na? Hindi pa nga nag-i-start ng mababang presyo dahil ngayon may crisis. Epekto ng mataas na halaga ng fuel. So, expected natin tataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Pero at least pinag-uusapan at ito ay gagawin. Yun ang ating asahan. Hindi ganun kadali pero gagawin ito, ating abangan. Huwag nating husgahan at sana huwag din po kaagad tutulan sa halip suportahan. Dahil ang gagawing programang ito, pabor sa masang Pilipino. Ngayon, ang kukontra dito na politiko kahit na anong sektor, papayag ba kayo na sabihin ko na kayo anti-poor? Kayo ay kalaban ng mahirap pag kinontra niya ito? Kayo rin, sasabihin ko yan pagdating ng araw, pagka patuloy niyong kinontra ang magandang programang makakatulong sa masang Pilipino or may hirap na Pilipino, talagang papangalanan ko kayo at may tuturing nating anti-poor kayo, yung mga tututol sa programa ni President-elect Bongbong Marcos Jr. Okay? Pansamantala, yan lang muna. Mag-react, comment. Welcome po dito sa channel na ito. Saludo po ako sa lahat ng Pilipino dito at sa abroad. God bless!